Baka kako gusto mong malaman kung paano ko nga ginawa itong ating seafood noodles number cake. Abay, samahan niyo po ako at baka may matutunan ka sa akin. Pero kung hindi mo naman gusto, abay pwede ka rin naman pong mag-scroll at lumipat na sa ibang palabas. Grabe, ang daming sahog ng seafood noodles natin mga mi. Once again, hello mga mi! Kapag may mga fondant details, fondant toppers talaga yung mga cake ko mga mi, ay talagang inuuna kong gawin yan. Kaya nga at eto, nag-roll na ako ng white fondant at pinagpuputol-putol ko lang yan mga mi sa gusto kong haba. Eto nga ginagawa ko mga mi ay eto yung crab sticks. At kung nagtataka kayo kung bakit plain white yan mga mi, mamaya makikita nyo kung ano yung gagawin natin para ma-achieve nga natin yung mukha or itsura talaga ng crab sticks. Next naman natin gagawin mga mi ay etong shrimp. So 'di ba sa nakikita nyo, nagsimula lang din ako sa isang maliit na roll ng fondant. White pa din yung gamit ko mga mi at later on talagang makikita nyo kung ano yung gagawin natin para ma-achieve nga yung color ng mga seafood na ito. So yan, ginawa ko muna yung kanyang parang buntot. Wala na itong balat mga mi ha. Yung ginagawa natin ay yung parang yung malinis na shrimp, yung wala na talagang balat. So kailangan nating ma-achieve yung itsura niya, kung paano nga ba yun. So dito sa bandang may cut sa may ulo niya mga mi, naglagay lang ako ng parang texture para hindi naman talagang plain na plain. Para may ano talaga tayo na pinutol siya. Tapos dito banda sa may likod niya, 'di ba may cut 'yan mga mi. So ang ginawa ko, hinati ko siya sa hinati ko siya using cutter. Tapos parang gibika lang gud na ako. Anong tawag niya sa Tagalog? Uy, biningat. Ako sa ba? Uy, biningat. Parang inopen ko lang siya ng konti. Tapos pinisil-pisil ko lang siya mga mi para makuha ko yung medyo manipis na side. Loy, natakatawa ko sa biningat. Biningat daw, Diyos ko. Naku po mga mi, pagpasensyahan nyo na talaga yung Tagalog ko. Mahirap din naman kasi kung magbisaya ako mga mi, diba? Iilan lang yung nakakaintindi, kami-kami lang. So mas mabuti na yung magtagalog ako, di bali nang magkamali-mali mga mi. Basta naiintindihan nyo ko, okay na yun. So ang susunod natin gagawin mga mi ay etong salmon. So ayan, sa nakikita niya, pinagpatong-patong ko lang yung color orange and white fondant mga mi. Yung white fondant, mas manipis lang talaga yon at mas makapal ng konti yung ating orange fondant. So dito mga mi, I'm sorry kasi naputol yung video. Hindi ko namalayan mga mi na hindi ko pala napindot yung play. Naku po, maraming biktima dyan mga mi. Sa maling akala na yan na napindot yung play. Naku po, naku po. Kaya ayan, at medyo nag-shortcut tayo mga mi, no? So diretso na ako dito sa cut na yung ating salmon. So next natin gagawin mga mi ay etong, I'm sorry ha, pero hindi ko talaga alam ang pangalan nito. Pwede bang i-comment nyo kung anong pangalan nito mga mi? Madalas ko itong nakikita sa noodles ni Naruto. Yes, sa noodles ni Naruto. Ito yung parang may bilog sa gitna. So, ganito ko siya ginawa mga mi. Tapos, naglagay ako ng parang mga lines dito sa labas. Yan, kung makikita nyo, ba diba? Naglagay ako ng mga guhit-guhit. Hihiwain kasi natin yan ng maliliit mga mi. At pagka-slice nga natin yan, doon na natin makikita na na-achieve natin yung ganitong texture. O, diba? Diba ganito yung kinakain ni Naruto? Yung palaging nasa noodles niya mga mi. Hindi ko talaga alam anong pangalan yan. I'm sorry. Kaya nga paki-comment kung anong tawag dyan mga mi. Thanks in advance. At ayan, malapit na ngang matapos ang sahog nitong ating noodles mga mi. Sa totoo lang ay first time ko talagang gawin ito mga mi. Kaya medyo nangangapa pa ako. Pero happy ako sa result. At this time mga mi, eto na, magko-color na tayo sa ating nagawang topper. So, dito gumamit ako ng gel food color na orange at saka red at saka konting gin. So, ayan mga mi, sa nakikita nyo, gumamit ako ng brush para kulayan yung ating crab sticks. Gusto ko kasi ma-achieve yung medyo realistic siya ng konti mga mi. Kahit konti lang. Kasi kung kukulayan ko na yung fondant, I think hindi ko ma-achieve yung ganito. Kaya minano-mano ko siyang kulayan ng using brush at saka yung ating gel food color.
At happy naman ako sa naging outcome ng ginawa ko mga mi. Satisfied naman ako. At dito naman tayo sa shrimp. So naglagay pa din ako ng mga texture niya mga mi para talagang magmukha siyang pasayan sa Bisaya. So ayan no, naglagay lang ako ng mga more texture pa para talagang magmukha siyang realistic nga. Kahit papaano, 'di ba mga mi, ma-achieve naman natin yung itsura talaga ng shrimp. Next naman mga mi ay kukulayan na natin yung shrimp. So brush pa din yung ginamit ko at gumamit nga ako ng orange dyan mga mi at red para naman sa mga lines na yan. O, diba? Mas mukha siyang makatotohanan kaysa naman dun sa mag-direct na tayo ng color doon sa ating mismong fondant. So, mas mainam talaga na i-paint yung kapag mga ganito. Next, dito naman tayo sa cake mga mi. So, ayan, naglagay na ako ng buttercream filling sa ating number 6. Gumamit nga pala ako ng silicone mold para dito mga mi. Hindi na ako nagtabas. At para naman sa noodles mga mi, icing pa rin yung ginamit ko. Yan ay buttercream pa din. At ang food color na ginamit ko dito mga mi as in konting-konting yellow lang at nagdagdag lang ako ng konting brown lang din. Dahan-dahan sa paghalo ng color mga mi kasi baka masobra ka gaya na nangyari sa akin. Medyo na-excite talaga ako ng bonggang-bongga kaya umulit ako dahil masyadong dark yung nagawa ko. So dito nga sa second try ko, happy ako kasi nga na-achieve ko na yung kulay talaga ng noodle. So realistic na yung color niya. At yung tip mga mi na gamit ko dito ay yung malaki na grass tip. Yun lang yun. Sa totoo lang mga mi, ang tagal ko talaga na figure out kung ano talaga yung gagawin ko sa cake. Kasi nga yung sinend lang sa akin ni ma'am ay yun nga noodles, steam daw, seafood noodles, ramen, ganon. So wala talagang binigay na picture ng cake na paggagayahan. Talagang ako na daw yung bahala. So medyo nag-struggle tayo ng konti. Buti naman nagawa ko din ng maayos. At dito nga ay natawa ako ng husto mga mi kung lettuce nga ba talaga yung nagawa ko o dahon ng bayabas. Ano ba talaga? Well, anyways, thank you so much, Ma'am Cha, sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. And thank you so much for watching, mga mi. Paki-like and follow na din ako kung gusto mo pang makapanood ng mga ganitong video mula sa akin. Again, thank you so much and have a good day!